lahat, Dakilang Diyos, salamat muli sa napagandang opportunity na binigay mo sa amin na hindi po nararanasan ng marami kasi may iba-ibang makalagayan sa buhay at kapansanan. Na bagamat gusto nilang pumunta sa pananambahan dahil alam nilang kahalaga ng pagsamba, hindi po nila nagagawa. Kaya Lord, ayaw po namin masayang itong maigsing oras na kami magkakasama at sama-sama makipagniig sa iyo. Lord, gamitin mo rin ito yung pagkakataon na kausapin kami
Maisulat mo ang mga salita mo sa aming puso. Gumawa ng mga kagilag-gilas na bagay sa aming buhay. I pray, Lord, magmulat ka ng makaisipan. Tanggalin mo ang mga balakid na humahadlang na hindi po namin maunawan, maintindihan mga salita at maipamuhay. It is because sa ginagawa ni Satan sa aming isipan. God, I pray din also, Lord, ang mensahe na to ay mag-cause ng malalim ng pagkaunawa sa aming mga nararanasan at bakit namin nararanasan yan. And I pray, Lord, sa mga ganitong mga iba-ibang uri ng karanasan, mas lalong i-desire ng bawat isa na lumalim ang kalang relasyon sa iyo. Tumatag ang kalang pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. God, kung meron po nangangailangan ng kagalingan, ilapat mo, Lord, at sariwain mo ang mga sugat mo sa katawan para kagalingan sa iba-ibang part ng katawan mo, iyong church. Ganun ang blood mo, Lord. Dahil kung walang pag-agos ang iyong dugo, ay walang kapatawaran. And as we repent of our sins, sincerely, please forgive and please heal ang mga iba-ibang karamdaman. Lord, basbasa mo ang tenga, mga puso at isipan ng bawat isa, even my lips. Hindi lamang po rito sa physical gathering, but also later on sa makikinig sa digital uploads po namin. I pray, Lord, na mag-response positively ang bawat isa sa iyong pangungusap. Lord, salamat itong aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Reading from Deuteronomy 11 hanggang verse 16. Rather, the land you will soon take over is a land of hills and valleys, with plenty of rain, a land that the Lord your God cares for. He watches over it through each season of the years. So, mapapansin natin, how God cares for you sa anumang mga, ano ba season sa Tagalog? Kapanahunan ay, sa loob ng isang taon ay, nandun ang Pang-Diyos parati. And it's so nice na maringgan natin yung salita ng Diyos. Lalo na sa mga may pinagdadaanan ngayon, may problema sa family, relationship, doon sa mga feeling na you're alone, feeling na hopeless ka, wala ka ng pag-asa, feeling mo na para bang ang lahat ng mga decision mo ay palpak. This message is for you. So He watches over it through each season of the year. Sa anumang kalagayan o kapalahunan ng buhay mo. Verse 13, if you carefully obey the commands I am giving you today, and if, so may if dito, and if you love the Lord your God and serve Him with all your heart and soul. So may promise, may premise, o may kondisyon. Ayaw mong pabayaan ka ng Panginoon Diyos, then mahalin mo siya ng lubos, carefully obey His commands. Verse 14, then He will send the rains in the proper season. Sino ba ngayon ang nakakaranas sa tilabagang parating tuyo ang buhay? Parang hindi dumarating on time yung pangako ni Lord. So may pangako ang Pang-Diyos sa mga lahat ng sumusunod sa Kanya at nagmamahal sa Kanya ng lulubusan o sincerely. The rains will come in their proper season. Hindi delay. The early and the late rains. Wow, grabe ito, Pinagsama yung early rains at later rains. So nag-uumapaw ang awa, abag, pagpapala ng Pang-Diyos. So you can bring in your harvest of grain, new wine, and olive oil. Verse 15, He will give you lush pasture land for your livestock, and you yourselves will have all. Lahat magsabing all. Sino rito gustong kumain ng inasal, hindi ka makakain-kain. Sino gustong po mag-Jollibee.
Pero kanto na lang ng malaria, But, again, verse 16, be careful. Don't let your heart be deceived so that you turn away from the Lord and serve and worship other gods. Pwede kayo mo po? Ang pamagat ng ating tatalakayin this morning is about gulong ng buhay. Mapapansin mo, not only sa chapter 11 na ito, parating may kondisyon ng Diyos. Sabi na nga ng iba, there is no free lunch. Walang libre. Even, kahit ang Panginoon ay mahabagin, meron din siyang wants. Kung may want ka, may wants din siya. Kung may desire siya, ikaw, may desire din siya. Ang problema kasi ng tao, nakapokus lang tayo sa wants natin, nakapokus lang tayo sa desires natin, nakakalimutan natin, may hinahanap ang Diyos sa atin. At dito tayo pumapalpak. We want God to give us yung desire natin, but we don't want to give yung hinihiling ng Panginoon. Now, gusto ko maintindihan ninyo, Sa mga anak ng Diyos ngayon, let's try to compare yung dating buhay natin at buhay natin ngayon. Kung paano sumisinag ang araw sa lahat ng lugar ng mundo, maliban lang talaga sa may parts talaga ng mundo na like North Pole, mas mahaba ang gabi nila ron. Meron naman, kapatid, napakahaba ang araw at halos walang gabi. Kumbaga gabi na maliwanag pa rin. So meron mga ganong lugar. Sa buhay natin, kapatid, itong reality. Kahit wala ka pa sa Panginoon, may problema. May mga pangangailangan. May mga struggles. Na-try natin i-compare. And siguro marami sa inyo ay napapagpapataon, nasaksihan ninyo yung mga iba-ibang mga bagay sa buhay nung wala pa tayo kay Lord. For example, yung taong wala pa kay Lord, palagay natin yung mga nangangailangan mahihirap. Usually, ang nangyayari, parating kaparaanan natin ang ginagawa natin. Iba ang pagbibigay natin ng solusyon sa mga problema. Iba-iba yung mga response na binibigay natin sa mga problema hinaharap natin. Kaya yung life natin wala ta kay Lord, it's our way in dealing sa ibang problema. Kaya nangyayari, kung ano yung magulang, na ipapasa lang yun. Walang nababago. Walang improvements. Walang pag-angat sa buhay. Sa salitang Middle East nga, same, di ba? Same. And parang tanggap na nila yung ganon. Walang challenge, walang pagsusumikap. Kasi walang expectation. Buti pa yung bata, very attentive. Mag-hallelujah ka, ha? Praise the Lord. Iba talaga pag pinalalaki sa church ang bata. Wala kang expectation. And there are times, hindi ka tumatanggap ng challenge kasi alam mo naman, walang mangyayari. And dahil lumaki ang mga bata sa ganon, wala silang yung far to improve yung kalagayan ng buhay nila. Kasi nga, walang Diyos eh. Kung may Diyos man, bukang bibig lang. Pero, tulad sinabi ni Jesus Christ sa Biblia, but their hearts ay malayo sa Kanya. Puros panglabas ang relasyon kay Lord. Ngayon, kung mayaman naman, kung nagkataon na mayaman naman yung tao, pero wala kay Lord, siguro hindi naman kinakayan
Alamin pa, ang taas ang separation sa mayayaman. Mataas din yung drug addiction sa mga yaman. Mataas yung pag-iiwan ng asawa, ng anak sa mayaman. And dahil napapaligiran silang ng pera at karangyaan, wala silang time kay Lord. At dahil yun ang kinalakihan ng mga bata, ang mind nila, puros pera, 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 pera. Material things. Kaya, I believe, mga lonely dito ay mga anak ng mga yayaman. Parang masaya lang. Why? Walang time eh. Walang time ang parents sa kanila. Dahil pera, hanap eh. Now, kung kinalakihan ng pamilya nyo yung pagkuha ng pera sa pamamagitan ng panloloko o corruption, pandaraya, pagnanakaw, yun din ang ipapasa sa anak. Kasi yun ang environment eh. Lumaki ang anak sa ganung klaseng kalakaran. Panloloko, pandaraya, pagnanakaw. Para masuportahan yung kultura nila. But, may kakaibahan pagka may Kristo ka sa buhay. Imposible na kung anong magulang mo, ganun din kalalabasan ng anak paglaki. Kasi, may ibang factor pumpasok sa atin, yung power ni Lord. And ang solution sa problema, always, inaasa natin ways ni Lord at hindi ways natin. Kaya nagkakaroon ng magandang solusyon sa mga problema. Nagkakaroon ng pag-ayos sa loob ng pamilya. Nagkakaroon ng reconciliation. Yun ang kabihan. And yan ang laman ng mensahe ngayon. So nangako ang Diyos na magkakaroon sila ng lupang pangako. Hindi nangangahulugan na pagka dumating sila doon, ay wala nang problema. Merong problema. Pero ang pagkakaiba, may Diyos na tumutulong sa problema. At nandun ang struggles. Pansanin mo sarili mo. Nung wala ka kay Kristo, ginigit mo parati ang gusto mo. Nasa atin na yun eh. Kasi tinanim na yon ni Satan sa puso ng magulang natin, si Adam Eve, magiging katulad ka lang Diyos. Kaya ayaw natin pinakikialaman tayo. Ayaw natin na may nagmamando sa atin. Ayaw natin na meron mas mataas sa atin. Gusto natin tayo mas mataas parati. Kaya may conflict. So, since yun ang buhay natin, nung tayo na kay Kristo na, ang hirap mag-adjust. Ang hirap. Kaya may struggles. So, ito yung mga hinaharap natin nang tayo dumating sa buhay, may Kristo sa puso. Kaya binigay ng Panginoon sa kanyang Banal Espiritu para matulungan tayong i-overcome yung dating hanap ng laman natin, hanap ng puso natin, hanap ng isipan natin, at paggigiit sa ating sarili. Kagustuhan. So, doon sa Promised Land, ito yung makikita ng mga Hudyo na hindi nila naranasan sa bayan ng Egypt. Ang sabi, kapatid, sa verse 11,
meron hills, may kabundukan, may valleys. So merong pagkakaiba. Hindi katulad sa terrain ng Egypt, na sa loob ng 400 years, ito yung buhay nila. Patag lahat. So sinasabi na ng Diyos sa Allah, merong pagkakaiba. At nandun ang mga frustration ng maraming mga tao nung tinanggap nila si Jesus kasi yung nabuksan ka lang isipan, need ko na si Lord, kinakalang isilang na muli. Akala nila nung pagtanggap kay Lord sa kaparaanan ng tinuturo ng Biblia, lahat ay okay na. Kaya nung dumarating na yung mga bundok na problema o valleys ang problema, na-surprise sila, Lord, bakit? Ba't ganitong buhay? Bakit may ups and downs? Bakit minsan nasa taas, minsan nasa ilalim? Kaya dito, na-explain na kagad ng Pag-Diyos sa pamagitan ng Moses, oy, yung pupuntahan nyo, maganda. A land flowing with milk. So, ibig sabihin, grabe ang maging harvest nila. Pero, sabi ng Pag-Diyos to Moses, hey, magiging iba talaga. Hindi katulad ng dati niyong buhay. Dahil may bundok na at merong valleys. And dahil iba ang terrain, unlike sa Egypt, na dumidilig sa mga halaman nila, ay mga irigasyon o kaparaanan ng tao para magkaroon ng tubig. Dito, paano mo didiligan yung bundok? The point is, matututo silang magtiwala sa Diyos para umulan. Unlike sa Egypt, gawa ng tao ang tubigan sa mga halaman. Nagigets na ninyo, kapatid? Sino pa ba may struggle sa atin dito? Na kay Lord ka na, pero pinipilit mo pa rin gusto mo, yung ways mo. Hindi pa ba tayo natuto sa kamalian natin from the past? At kung anong naipasa natin sa mga anak natin, kaya nangyari, kung ano tayo, example, kapatid, walang problema na magulang mo, excuse me, no, at least, hindi katulad ng mga nagnanakaw, walang please ma-offend, unawain natin ito. Hindi ko sinasabi masama yan, pero may mas maganda. Amen? For example, ang magulang mo ay tricycle driver. Okay, unawain niyo ito ha, huwag kayo ma-offend. Gusto mo ba, kapatid, ang anak mo hanggang sa lumaki, tricycle driver pa rin? O ikaw yung anak, ang pangarap mo ba, gusto ko maging katulad ng tatay ko, tricycle driver. Okay yun. Hindi masama, at least hindi ka nagnanakaw, hindi ka lang hihingi. Pero, pwede naman umangat, di ba? Ang problema kasi, paraan-parati natin eh. Ayaw natin na pakialaman tayo ng Diyos. The way He wants our life to be. Nakita nyo, ang taas ang separation, taas ang immorality, ang taas ang fornication, ang taas ng suicide, ang taas ng paglalaya sa pamilya. Para bagang nangyayari na. May tatay tayo, may ilang asawa. May nanay tayo, nagbibilang din asawa. Nangyayari na ganyan. Minsan kapitbahay mo, kapatid mo, pero iba yung tatay, iba ang nanay. Nangyayari ba yon? Kaya nga, si Lord nag-o-offer ng bagong life. Pero it doesn't mean na walang bundok. Walang valley. At tayo mga magulang, dapat tayo mas pursigido na may mangyaring pagkakaiba. At lalo yung mga nanay dito, naghirap kayo nagsilang.
Nagigets nyo ba? Gusto ba natin? Ito yung buhay natin, anak natin, apo natin, same pa rin. Walang improvement. Pero, magkakaroon ng improvement once you let God enter your life, si Jesus Christ. At ito na yung sinasabi ni Moses. Yung dati niyong buhay, Diyos sa pamamagitan ni Moses, ang dati niyong buhay, may pandilig. Pero paraan ng tao, para madilig ang halaman. Pero yung pupuntahan nyo, bundok at balis, imposible. Imposible. Uubra yung paraan nyo. It's about time to let go sa mga bagay na wala na sa kontrol mo. Kaya nga ang sabi rito, para matubigan kayo, aasa kayo ng ulan mula kay Lord. So, awa ni Lord. Kaya hindi naman ibig sabihin, hindi ka na magtatanim. Tatanim ka, pero aasa ka lang pangdilig mula sa ating Pang-Diyos. Sino nakakaintindi rito? Sabihin ka amen. So, ibig sabihin, dapat maging dependent tayo kay Lord. Kahit matalino ka rito, yung mga matatalino rito, mga nakapagtapos sa pag-aaral, kapatid, kailangan mo pa rin si Lord. Hindi mo hawak yung bukas. Mas mabigat pa nga yung mga, mas mataas pa nga, ako'y naniniwala, mas matindi mga problema ng mga nakapag-aral, mga mayayaman, mga mapepera. Matatas kasi yung pride, matatas ang ego, mayabang, and grabing attachment sa pamilya, mababaw. Ang daling mag-iwanan. Kasi alam na, kahit wala ka, mabubuhay ako. Diba? Umalis ka rito, walang problema. Mabubuhay ako. May tinapos ako. May trabaho ako. So, ang sinasabi ng Pang-Diyos through Moses, hey, hindi katulad sa Egypt. Paraan ng tao para madiligan ang halaman ninyo. But, this time, learn to trust sa ating Pang-Diyos. Kapatid, na isang Pang-Diyos, kausapin tayo sa mga usan to. Matuto ka magtiwala sa Pang-Diyos. Tama na yung mga maling decision mo in the past. Tama na yung paggigiit mo. Tama na yung kapatid na ayaw mong pinakikialaman ka. It's about time, matuto ka naman sumunod, matuto ka naman makinig sa mga taong may takot sa Diyos. Otherwise, kapatid, baka dumating pang time, dadaming anak mo na walang na iba-iba ang tatay. Dumating ang time, dumami anak mo na iba-iba ang nanay. Dumating ang time, kapatid, walang kumikilala sa'yo. Yan bang gusto natin? Broken family, hindi nakapagtapos, walang panahon kay Lord, puros trabaho na lang nasa isip. Hindi yan ang way ni Lord. So, anong buhay sa promised land? Mountains and valleys, hills. Pangalawa, dapat maging dependent tayo kay Lord. Pangatlo, importante, paulit-ulit natin nabasa kanina, obedience. Can you say amen? Pagka may obedience, may blessing. So yung message dito sa chapter 11, it's about obeying God's command para mag-prosper tayo at ma-bless tayo. Why? Kasi pagka disobedient, dapat magsabing disobedient, magre-resulta lang ito ng magulong buhay. Magulong relasyon. Magkakaiwanan. Hindi sama-sama magsamba sa isang pananambahan ng Diyos. Gusto nyo ba mangyari yan? Wala na pinakamaganda, kapatid, sa buhay yan. I think na-experience na ito ni Rodel at si Mary Ann. Iba pagka magkakasama. Can you say amen? Para bagang
Every time may malaking blessing, namnam na namnam mo yung blessing. Kasi alam mo, nandun ka sa presence ni Lord. Ang malungkot ng kapatid, matagal na kayo kay Lord, nag-aaway pa rin kayo. Perhaps may problema sa obedience. Usually, ganun naman. Tama po ba? Tama po ba? At mapapansin din natin, kapatid, although may bundok, may valleys, anumang kalagayan nila, nandun ang active care ng ating Pangdiyos. Dahil ang sinabi sa Deuteronomy 11 verse 12, the eyes of the Lord your God are always, let magsabing always, hindi paminsan-minsan, always on it. So ano-ano mga mahalagang tema rito sa Deuteronomy 11? Meron 3 rito. Unang-una, ang kahalagaan ng pagsamba sa Diyos. Importante, kapatid. At ito'y nawawala sa mga tao na hindi si Jesus Christ ang center ng buhay nila. Ang center ng buhay nila, pera, 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 at pera. Hindi ang Diyos. Kaya nawala ang pagsamba. Pangalawa, ang kahalaga ng leadership at pakikipagtungo. Nakita niyo si Moses, kapatid. Kaya nalaman ng Israelite ang kagusto ng Pangdiyos, it is because of Moses. Ako'y nananawagan sa mga head of the family ngayon. Sa mga tatay na rito, sa mga nanay na rito, at sa mga leaders ng church. Ito'y mabigat na responsibility natin na hindi pwede mo ipabukas. Kaya kita niyo si Jeremiah, mabasa natin yan, nasa chapter 39 na tayo. Kahit anong pagpipigil ng kaaway sa kanya, anong pananakot, even death, hindi niya pwedeng kalimutan ang importante pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang bansang Israel ay nakadepende. Ganun dapat ang isipan natin mga magulang dito. Nakadepende ang pamilya ko sa akin. Kaya hindi ko pwede ipagkait mabagay patungkol sa Diyos sa kanila. Pangatlo, mahalaga rito, yung covenant ni Lord. So, ano ang covenant? O sa Tagalog, ang covenant ay tipan. Kasi ang chapter 11 ay merong pag-covenant. Ibibigay ko sa inyong later rain at first rain, but remember to obey my commandments and love me. So, tipanan, yung kasunduan. Sa salita na ngayon, kontrata. At wag natin igiit kay Lord, natuparin niya yung part ng kontrata niya, na tayo naman, kapatid, ay hindi marunong tumupad sa part natin. So mahalaga rito yung covenant. What is a covenant? A covenant is a sacred agreement between God and His people, outlining, mutual. Hindi one-sided, mutual, both makikinabang, mutual commitments and responsibility. So dito, kapatid, sa chapter 11, inuulit lamang muli ng Diyos yung tipan na ginawa niya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. O yung covenant na gagawin niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. So ano yung mga importanteng aspeto ng covenant? Number 1, God's promise. Ano yon? Protection, provision, and blessing. Ito yung pangako ni Lord sa atin. At marami, kapatid, sa atin, hindi natin natatanggap yon. We live in worry. Sino rito warrior? We live in uncertainty. We live in fear. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Dapat panatag tayo kasi alam natin may Diyos. At ang Diyos natin hindi nang iiwan. Tayo lang naman talaga ang lumalayo. Tama po ba? Pangalawa, yung commitment ng Israel. So ano dapat ang commitment ng Israel? It is to obey God's law and command. And pangatlo, yung consequences. May blessing sa obedience, but may punishment sa disobedience.
So anong sinisignify ng covenant? Number 1, God's love and faithfulness. Number 2, Israel's responsibility and accountability. Ito yung nawawala sa marami. Kinakalimutan yung accountability. Number 3, the relationship between God and His people. Now, gusto ko kayo makinig na mabuti. Ito yung kagandahan ni Lord eh. At nabasa natin from chapter 1 hanggang 39 ng Jeremiah. Hindi nagkulang sa paalala ang Diyos sa pamamagitan ng Jeremiah. Di ba ang sabi ng Pang-Diyos kay Jeremiah, sabi mo sa hari, sa Caribbean, suko na. Wag nang lumaban, wag nang pumalag. Kasi season ito ng pagpaparusa sa inyo. At ang Babylon ay instrumento ng Diyos para parusahan. Paulit-ulit na pinaalalahanan ng Diyos ang Israel to Jeremiah. Pero nakinig ba si Jeremiah? Hindi. Kaya kung babasahin niyo 39 ngayon, nandun na yung kaganapan, di ba, ng parusa. So kapatid, ang Diyos hindi nagkulang sa paalala sa atin. And sa puntong na ating tinatalakay this morning, may paalala ang Diyos na merong bundok, may valleys ng buhay ang kalang mararanasan. So yung lupain, the land that they are going to possess, ay merong silang mga circumstances na pagdadaanan. But, wag nating kalilimutan, dati, wala naman silang pag-aari. Di ba sometimes tayo nakakalimot, Lord, bakit ganito buhay ko? Pasalamat nga tayo, may bahay tayo, natutulugan. Ang iba kapatid, walang natutulugan. Walang bahay. Tama po ba? Lord, bakit ganito parents ko? Pasalamat ka, buo ang parents mo. Ang iba, hindi ka nga kilala kung sinong tatay nila, sinong nanay nila. Kapatid, ito naging problema natin, naging ungrateful tayo. So yung mga Israelites, dati sila, walang sariling nation. Wala silang sariling country. Kumbaga parang walang constitution, walang sariling flag ceremony, wala silang identity. Wala silang sariling possession. Dahil ang nagpo-possess sa kanila, ang nagmamay-ari sa kanila ay mga Egyptian. So God is reminding them, mga Israelite, dati wala kayong property, wala kayong possession, and now I am going to give you your own land na magiging bayan nito. It is a possession na ako ang nagbigay. But, number 2, doon sa ibibigay sa alang bayan, kapatid, o bansa, rugged dahil meron land na both hills and valley. So, gaano kataas yung hills? Walang binanggit ang Bible. Same thing sa buhay natin. Wala pong tayong alam kung gaano kabigat na problema ang haharapin natin. Tama po ba? Sino rito alam nyo kung gaano kabigat ang problema haharapin nyo bukas? Hindi natin alam. Ganon din, hindi natin alam kung gaano kalalim ng problema rin ang mararanasan natin. But exciting. Sino rito na-excite? Dapat nga ma-excite tayo. Grabe. Nasa tugayo. Ako ngayon? Nasa peak ako ngayon. At hindi ko alam kung gaano pakataas ang peak. Pero hindi mo alam kung kailan naman bababa. Kaya exciting ang buhay. Lalo na kay Kristo tayo. Unlike yung wala kay Kristo tayo, nandun ang fear.
Kapatid, tanggapin yung katotohanan. Ang buhay natin parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan lalalim din tayo. Pero ang kagandahan, mapaibabaw ka, mapailalim, the eyes of the Lord is upon you. Amen po ba? Kaya huwag tayo lalayo. Ang ganda ng message last Sunday. Huwag kang lalayo kay Lord. Dapat dikit. Ang tanong ko sa inyo, tanong ko kayo, gaano kayo ka-close ni Lord ngayon? Nagbabasa ka lang Bible araw-araw. Nung palang malalaman mo kung close kayo ni Lord. Kung wala kang time, malayo si Lord sa'yo. Biro mo kung sa minamahal mo, grabe, maya't maya. How you? It na you? Grabe. Pero kay Lord, walang time. So, alam nyo, actually, pwede natin hulaan kung ano maging buhay niya eh. Pag malayo ka kay Lord, expect. Mabigat. Kasi walang Lord sa buhay mo eh. Hindi mo kaya yan. Hanggang saan? Hindi mo alam. Kaya pwedeng napakalalim ang babagsakan mo. Mula sa taas, kaya pwedeng napakalalim babagsakan mo. Tama po ba? Hindi natin alam kung anong pahihintulutan ni Lord sa iyo. Kaya paalala ko sa inyo, kapatid, kapit na kay Lord. Kasi mararanasan natin yan. Dadaanan natin yan. Kasama yan sa buhay. Can you say amen? Kaya huwag ka nang pasaway. Sabi mo katabi mo, huwag ka nang pasaway. Huwag yung jowa, hindi ka pa nga tapos sa pag-aaral mo, jowa ka na kaagad, tapos di-display mo pa kay Lord. Tapos gusto mo si Lord maging mabuti sa iyo, sa family mo. No, magising-kising ka. Hindi, ang pag-aaral, season ng pag-aaral. Hindi paglalandi. Tama po ba? Mga magulang, tama ba sinasabi ko? Sinong sangayon sa aking magulang dito, taas ang kamay? Kaya humataw kayo sa mga anak nyo. Kaysa mapariwara buhay niya, mabuntis ang maaga yan. At makabuntis. Tama po ba? Aral. Nangihiram ka pa nga ng pera sa magulang mo para lang ibigay mo sa jowa mo eh. Unfair naman yun. Naghihirap magulang sa maghanap buhay. But, ang kagandahan, mapavali man. Ano ba valley sa Tagalog? Ayon. Or hills. Ang sabi sa verse 12 ng Deuteronomy, lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga tan ng Panginoon mong Diyos ay nandoon lagi. Grabe, pag-encourage sa ating mga manggulang yan. Lalo mga may pinagdadaanan. Pagka na kay Lord, huwag ka na matakot. Dahil ang mata ng Panginoon Diyos ay nasa atin. Now, pag-usapan natin yung salitang monotony. Sa bayan ng Egypt, ang buhay nila ay monotony. Anong monotony? Ang meaning ng monotony is lack of variety and interest, tedious, repetition, and routine. So, para bang kain, tulog, away, sino rito kapatid ang merong nakatira sa bahay na ganyan? Kain, tulog, away. Kain, tulog, away na naman. Pagising mo ng kain, tulog, away. Maging honest tayo kapatid, marami sa ating ganun. Sigawan, batuhan ng plato, murahan, iwanan. Alam mo na eh. Monotony nga eh, same. Walang excitement. Alam mo na ganun mangyayari. Expected mo na. Tas galit ka sa taong magja-judge sa'yo. Kasi ganyan ginagawa mo eh. Kaya sasabihin, oy, wag mo ako i-judge. Hindi ka Diyos. Actually, alam na natin eh. Monotony nga eh. Same. Kain, tulog, away, kain, tulog, away, kain. Kung meron man maiba, hiwalay, iwanan. Pero gano'n na talaga yon. Tama ba? Kain, tulog, lasing, kain, tulog, sugal, kain, tulog. Ang mga young people, gusto nyo rin ba gano'n mangyari sa inyo?
Kain, tulog, away, kain, tulog, sugal, kain, tulog, iwanan, kain, tulog, lasingan. Ang trabaho parang seasonal. May trabaho ngayon, next month wala na. Hindi ganun ang pangakong Lord. Yes, may valleys, may bundok, but the eyes of God ay nandun parate. At sa Egypt, ganun buhay nila. Same. At ang kalungkutan, same na, slave pa rin sila. Alam nila, kinabukasan, sisigawan sila. Alam nila, kinabukasan, hahatawin sila. Tama po ba? Walang challenge, walang excitement. Pero ang kagandahan, yung bayan, yung lupa na binibigay ni Lord, hindi monotony. Matututo ka talagang umasa kay Lord. Dahil may valleys, mayroon hills. Gulong ng buhay talaga. Unang-una, ano makikita sa valley? Tingnan natin mga pangyayari na, no? Before and after. O after na pumasok sila sa Promised Land. Meron tinatawag na Valley of Elah. Ano nangyari diyan? Kaya may excitement eh. Sa 1 Samuel 17 verse 2 sa Amplified Bible Version, Saul and the men of Israel were gathered together and they camped in the Valley of Elah and assembled in the battle formation to meet the Philistines. God is telling us this morning, bilang Kristiyano, may laban mangyayari. May valleys talaga. There are times may magre-reject sa'yo. There are times, kapatid, may maninira sa'yo. May time, kapatid, may mang-iiwan sa'yo. Ganyan din ang buhay as a Christian. But ang kagandahan sa anumang battle natin, pagka si Kristo ang Panginoon mo, may mangunguna sa laban mo. Look at Israel. Kaliit ng bansa. At ang sabi ng Prime Minister nila, a week before nung sumugod ang US para ibombang Iran, 7 France ang battle nila. And marami kapatid sa nararanasan ngayon ng Israel, it is because katigasan ng ulo ng marami sana. Even yung noon pa. Marami sa problema nila ngayon ay kagagawan din nila. Just try to imagine, mga magulang, makinig kayo mabuti, at mga future na magulang, what if kung naging masunurin na kaagad tayo noon? What if si Saul naging masunurin yung time na sinabi ng Panginoon, ubusin mo lahat ang mga Pilistino? Sana wala silang problema ngayon. At itong kagandahan, kapatid, every time luluhod ang Israelites sa kanila, grabe ang Panginoon. Nandun parati tumutulong. Kaya kita nyo, kapatid, sa moment na kailangan ng tulong at ang daming missiles lumilipad sila galing sa Lebanon, galing sa Yemen, galing sa Gaza, then napakarami mula sa Iran. Mababalitaan mo, dumarating mga warplanes ng Pranse, dumarating ng UK, ng warship ng US at warplanes nila, tumutulong sila. Pati Jordan. Tumutulong silang harangin yung mga missiles. Kaya kung meron man makalusot, sa dami-dami, hindi natin maiwasan yon. Sa dami ba naman? Na lumilipad ng missile, grabe, iilan lang naman ang bumabagsak. Of course, mas maganda kung wala. My point is, pagka na kay Kristo ka, fully submitted ka, may laban. Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Can we say amen? At doon din sa valley na sinasabi ng Panginoon Diyos through Moses, ay may nangyaring malaking battle din. Not many years after nung pagpasok nila sa garden
sa promised land. Ito naman yung laban ni David at ni Goliath. Sa 1 Samuel 17:51, na magkagayon, tumakbo si David at tinunghan ang Pilisteo at kinuha ang kanyang tabak at binunot sa kanyang kaluban at pinatay siya at ipinagpugot ang kanyang ulo at nang makita ng Pilisteo na ang kanyang bayan ay patay, na sila'y tumakas. Kapatid, nasa valley yun. Kaya pinabayaan ba sila ng Pangdiyos? No. Ganyan din tayo, kahit anong pang baba na mararanasan ng problema, God will never leave you. God will never forsake you. Why? Kaya sa pinaka-deepest moment ng buhay mo, the eyes of God will be upon you. Hindi lamang yung kapatid, may brook. May dadaanan din silang brook. At ang kagandahan ng kapatid, no, may pangyayari many years after ang pagpasok sa promised land. May malaking kaganapan doon. Sa 1 Kings 17 verse 3 hanggang verse 6, umalis ka rito at ito ay patungkol, no, kay Prophet Elijah. Lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng batis, Cherith, na nasa tapat ng Jordan, at mangyayari, verse 4, na ikaw ay iinom sa batis at aking inuutos sa mga uwak na pakainin ka ron. Saan ka makita ng ganong kapatid? Si Lord nagpapadala ng pagkain sa pamamagitan ng ibon. Alam niyo, yung first time kami, bago-bago kami sa ministry dito sa Malaria, many times, alam nila Ezra yan, nila Hosea, nila Joshua. Wala pa si Tripina noon. After Sunday, kapatid, service, ang uwi ko lang sa bahay, 200, 300, 500. Malaki ng 500. Kung mabot ng 1,000, kapatid, isang linggo, malaking bagay na yun. Hindi tubuhay ng 3 anak. Tapos merong bahay na babayaran. So, ang bibigay ko lang sa asawa kong pamalengke, dahil malit lang naman blessing dumating, 200, 300. Hindi lang isang beses siya, maraming beses, magtataka ako pag uwi niya, bakit ang daming dalang bags? Kasi sinasabi niya, kapatid, paglabas niya palang sa gate, may 500. Hindi na pupulot, ang daming tao dyan. Hindi na pupulot ang iba. Para bang may Diyos, may anghel naglalagay ng pera. Hindi naman ibig sabihin, tuwing na lang maglalakad asawa ko, matay niya sa kalsada. Sino sa ating gano'ng kapatid, matay niya sa kalsada, baka may mapulot. Ganon katapat si Lord. Kaya masasabi ko, ang Lord nagpakain sa amin. Maraming beses siya parati hanggang ngayon din naman, kung sakalang dumating, mas grabe, no? Malaking pagkakaibang buhay namin ngayon. Pero ako'y naniniwala, it's because of God. Yung favor ni Lord. Kita niyo patotoo ni Hosea. Siya lang ang hindi graduate sa pamilya. Undergraduate yan. Ex-con din yan. Ex-con din yan. Hindi ko alam kung alam ng panganay. Pero siya ang pinakauna sa pamilya na nagkaroon sa sariling bahay. Siya una sa pamilya na sa magkakapatid nagkaroon sa sariling kotse. Ngayon, 2 na. Si Lord nagbigay. Undergraduate yan. Kapatid, iba pag na kay Lord ka. May problema, may pagdadaanan, sa bundok ka man, sa ilalim ka man, ang mata ni Lord ay nasa iyo. Kanina, mayabang anak kong isa, hindi niya alam kung saan siya titira. Kasi may sariling bahay din sila sa Montalban, bago pa yun. Tapos ngayon, may lilipatan sila mas sa malaking bahay. Ganun pa ka, Lord, walang talo. Katandaan nyo, bago ka may dumating sa ganito, dumaan din kami sa valley ng buhay. Alam nila Pay yan, kasi mga original yan. Alam nila Claire yan, kapitbahay namin yan. Alam nila Julio yan, kung anong buhay namin nun. Yan, sila Pay, nakarating yan sa bahay namin na ang bubong butas-butas, ang saig butas-butas. Malaki lang ng konti rito sa stage ang bahay namin noon at ilang years kami ron. Wala kaming mesa.
Kainan namin, doon tulugan namin. Sino nakakaranas sa ganon? Kainan nyo, tulugan nyo. Ang mesa namin, Brad, papel. Araw-araw, bago mesa namin. Kasi tapon-tapon ng dyaryo. Pero hindi forever ganun, kapatid. Baka pag na kay Lord ka. Nagpaaral sa mga anak ko. Alam ko, si Lord yan. Si Lord yan. Kaya 3 sa mga anak ko, tapos, baliban lang kay Hosea. Pero kahit ganun si Hosea, kapatid, hindi sila pinabayaan ni Lord. At paganda ang buhay. Kay Lord, walang pasama ang buhay paganda. Naniniwala ba kayo dyan? Tutulang kayo, ano sabi ng Panginoon Diyos? Matutulang kayo sumunod at magmahal sa Kanya. Ang problema, kapatid, gusto natin si Lord maging matapat sa atin, tayo naman hindi matapat. So expect mo na may mabigat na mangyari na hindi kasama ang Diyos sa pangyayari. Yun ang mabigat. But kay Lord, expect mo rin, dating ang bali sa atin, pero nandun ang Pang-Diyos. Can we say amen? At marami na sa ministry ko, sa ministry natin dito sa church, marami ng balis kami pinagdaanan, but hindi kami iniwanan ng Pang-Diyos. Lahat ay pumalakpak sa Panginoon. Sa Tagalog, kapatid, no? Doon sa valley. Saan na ba ako? Doon pa tayo sa ano, no? Yung pinakain siya. Nabasa ko na ba lahat? At dadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga at tinapay at laman sa hapon na siya'y umiinom ng batis. Remember, yung time na yon, I think 5 years na yata yung famine, walang ulan. Kaya ang Diyos na talaga nagpakain kay Propeta Elijah. Sino rito, kapatid, nawawalan trabaho, and yet kahit wala ang trabaho, provided well ka pa rin ni Lord. Experience namin yan. Kumakain pa rin kami. Hindi kami nasiro. Kahit kulang na kulang ang pumapasok. At ganun nangyari kay Elijah. 5 years na tagtuyot, but God never left him alone. May ibon nagdadalang pagkain, may tinapay na nagdadala, may laman o karne na pinapadala ng Panginoon. Pangatlo, sa valley may sinasabi rin valley of death. At sinabi ni David to sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the sunless valley. Grabe, no? Sa Amplified Bible Version, talagang binanggit parang hindi nasisinagan ng araw. There are times ganung buhay natin para baka puros dilim. Katabi mo, ang dilim. Kasama mo sa bahay, ang dilim. The valley of shadow of death, I fear no evil. Ito yung sinabi ni David sa Book of Psalms. I shall fear no evil. Why? For thou art with me. Sa in the time, kapatid, na walang araw na sumisinag sa kanya, sa time, kapatid, na sa valley of death siya, sabi ni David, wala akong nararamdaman na takot. Ang sarap, kapatid, pag naranasan ninyo, mga young people, ngayon palang i-practice yung tiwala nyo kay Lord. Basahin nyo araw-araw yung Psalms 23 para ma-build up yung trust nyo kay Lord. Na kahit magulo yung paligid nyo, kapatid, pagpalagay natin, ganun talagang surrounding sa family mo. May nagsusuntukan, nagbabatuhan, kapatid, nanay mo may black eye, tatay mo nabalian, kapatid, ng tadyang kasi makasumuntok din yung nanay mo. Pero, panatag ang kalooban. Meron ganyang pamilya. Hindi pumapayag yung nanay na siya lang mablack eye, babalian kita ng tadyang. Meron mga palaban ng mga nanay, kapatid. Kaya araw-araw ganon no? Wala tayong magawa. Wala sila kay Lord. Kaya make a difference sa kay Lord ka ngayon. Patuloy ka. May struggle, may laban, may balsa, may bundok, pero huwag kang bibigay, mga kabataan. Huwag kang magwawala. Huwag kang magdi-display ng mga bagay na hindi gusto nila mo. Papunta ka ng church, iba dinidisplay mo, imbes yung magandang puso mo. Hello? So, paano kayo kakaawaan ni Lord? Palakpak kay Lord sa mga nakakaintindi.
Valley of the shadow of death, I fear no evil. Why? You are with me. Your rod, may rod. And your staff, may pamalo. But, pagpapakita ng pag-ibig ni Lord. Sabi na Bill, okay, may rod ka, may staff, papaluin mo ko, sasagipin mo ko. Well, Lord, it's all right. Anak mo ko, do as you wish, nagkakamali ako. They comfort me. Grabe no, sino rito, pinalo ng tatay. Lord, tatay, ang sarap mo mag-comfort. Ba? Huwag ka lamang bablack eye, huwag ka mang bubugbog, huwag mang paluluhurin sa asin at ano. At huwag naman maya kapatid, no, 10 palo ka na. Hindi naman si Jesus Christ yan, lalatugin mo maraming beses. Tama 10 palo. Then kakausapin mo, bakit kita pinalo? Kasi pagka ginawa mo kapatid na walang paliwanag, galit yan inis. Hindi pagdidisiplina na may pag-ibig. Amen? Okay, bilang Kristiyano namang malo tayo. Pero yung palo, hindi parusa. Hello? Sino ba ng magulang rito nagkakaintindi? Yes, tama ba Tagalog ko? Sa Tagalog, o bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan na kasamaan sapagkat ikaw ay suma sa akin at ang aking pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Tayo kapatid, pagka nakaramdam tayo palo kay Lord, galit tayo, nawawala tayo sa church. Instant, Lord, salamat, tinutuwid mo ko. Ikaw ba? Ayaw mo ba tinutuwid ka ng magulang mo? Kakatakot pagka hindi ka na tinutuwid ng magulang mo, para bagang wala kang kwenta na wala ng pag-asa. Pero once na tinutuwid ka pa, magpasalamat ka. At pang-apat, in this land was the hill of Mount Carmel. Ay, grabe nangyari dito sa panahon din ni Elijah. Ano nangyari ba doon sa hilang kabundukan? Sa 1 King 18:38, the Lord immediately sent fire and burned up the sacrifice, the wood and the stone. It scorched the ground everywhere around the altar and dried up every drop of water in the ditch. At hindi lamang yan kapatid, Elijah prayed for rain sa 1 King 8:38. Patapos na ako. So Ahab went to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel and bowed low to the ground and prayed with his face between his knees. Sa land na yung kapatid, may isang bundok na Tabor. At alam niyo ba kung anong nangyari sa kabundukan nun? Doon nag-transfigured ang Pang-Diyos. Kaya ang daming nangyari sa promised land. Yes, may valley. Yes, may bundok. Pero mas mararamdaman nila ang kapangyarihan ni Lord. At meron ding tinatawag ng Mount Calvary. Ano nangyari sa Mount Calvary? Doon na-crucify si Jesus Christ. Sa atin lahat, never fear. Kaysa naman yung dating buhay natin, alam na natin, expected na natin mangyayari. Dahil monotony yun eh. Alam na natin mangyayari. Kaya huwag ka na magulat. Kung may manggagamit uli sa'yo, kung may mag-aabuso sa'yo, kung meron man loloko sa'yo. Kasi walang Kristo talaga sa buhay mo. Ang Kristo mo siguro sa bibig lang. Walang tutulong sa Diyos sa problema mo. Kasi pinapakita mo kay Lord kung gaano kakatigas ang ulo eh. Alam niyo, ang Lord, hindi niya igigit ang kanyang sarili. Alam niya kung gusto mo siya, napakialaman ka, o ayaw mo, napakialaman ka ni Lord. Alam ni Lord yan. Hindi natin kahit lokoy ng Pang-Diyos. Alam natin kung ginagamit lang natin siya. Don't expect na may mangyaring maganda sa buhay natin. But, kung gusto mo talaga something good will happen, then, welcome mo si Lord sa buhay mo. Yes, may problema. Yes, may mangyayaring away. Yes, may mang-uusig. May magagalit sa'yo. Marami beses na experience kayo, may nang iwan, may magagalit, even those close sa family mo. Eh, may pangako si Lord eh. Basta mahal mo lang siya. Basta, ang heart mo talaga, ang laman ay sumunod. May pangako siya, hindi siya mang-iiwan. Hindi kanya pababayaan. So, ang purpose ng message na to, I hope na intindihan nyo.
gulong ng buhay, sometimes sa ibabaw, sometimes sa ilalim. Mangyayari yan. Meron ka ba nakitang gulong na hindi umiikot? Sino rito nakita ng gulong hindi umiikot? So pagka umiikot yan, anong ibig sabihin? Nag-move forward. So meaning to say, sa pag-forward ng buhay natin, importante rin na minsan nasa ibabaw ka at minsan nasa ilalim. Kung nasa ibabaw ka, magpasalamat kay Lord, lalo ka magpa-humble. Huwag ka magmayabang. Huwag ka magmalaki. Lalo mo pakita ang faithfulness mo kay Lord. Pero pagdating mo sa ulalim, huwag mo naman i-curse si Lord. Huwag ka mang iwan. Ang daya naman kapatid, pag nasa ibabaw tayo, dikit tayo kay Lord. Tapos pag nasa ilalim, nang iiwan na tayo. Parang ang sakit kay Lord yun, di ba? Bigla kang nawawala sa church. Tatanungin ka, may problema kasi. Panahon pa lang ni Moses, sinabi na, pagpasok niyang promised land, may bundok, may valley. Ganon din sa ating kapatid. Remember, both yung ibabaw, both yung ilalim ng gulong, pagka umiikot to, kailangan natin para mag-move forward. Ikaw ba magdadrive force pa atras na lang? Oh, kamusta ang pagdadrive mo? Oh, natutulong ako matras. Yung pag-abante, hindi ako marunong So usually, pagka may gulong, paabante yan. Hindi pa atras. Kung sakali kapatid, nagkamali ka ng desisyon at umatras ka, anong gagawin natin? May Lord, tuturuan ka paano umabante na. Para hindi atras-abante buhay mo. Kasi marami sa ating kapatid, bagamat may Lord, atras abante. Hindi tuloy-tuloy. Buhay Kristiyano, may progress. At sa progress na yon, kasama, minsan nasa taas, minsan sa bawah. Ang kagandahan kapatid, tumayin tayong lahat, ang kagandahan, God is with us always. Hindi ko alam kung merong akong naabot ngayon. And I hope marami. Hindi ko alam kung meron nagkakaroon ng realization na hindi nyo naintindihan ang pagkakaroon ng relasyon kay Lord. And this time, mas naintindihan mo na. Kasi alam nyo, ang iba parang nawalang gana na Ayoko na, pagod na ako. Kapatid, kay Lord, there are times na sa ups tayo. There are times na sa down tayo. Whatever season ka naroon ngayon kapatid, God promised rain sa tamang panahon. Sino gusto ng rain ngayon kapatid? Tas ang kamay. You feel tigang na tigang ka. Tas ang kamay, sino gusto ng rain ngayon? Promise ni Lord yan sa end of days, pagbuhos ng ulan, pagbuhos ng banal na Espiritu. Kanina, usap kami ni Faith, kalahati na tayo. Sino rito kapatid na pasok ng July, para bang wala pa rin nangyayari. Walang progreso. And let us be humble. Si Lord lang ang kulang sa buhay mo. Kalimutan mo siya Kalo ka nag-focus sa needs mo, sa sarili mo. Kalimutan mo. May Diyos na dapat ko sambahin. Sino may mabagat na problema ngayon, kapatid? Para bagang suko ko na walang mangyayari. Come on, hindi. Kapatid, may mangyayaring maganda basta kay Lord. Expect mo, may mangyayaring maganda.
Desire natin, expect natin. Kaya ini-invite ko, kapatid, yung mga may pinagdadaanan, mga confused, nangangailang awa ni Lord, nangangailang ng correction. Tandaan nyo, sa valley may rod, may staff. Nangangailang correction ni Lord. Kaya ba natin magpa-humble sa mga oras ngayon? Lord, I need you. Why not come forward? Let's pray for each other. Sama mo asawa mo, sama mo anak mo, sama mo kapatid mo. Desire natin, Lord, I need you sa lakad kong ito. I need you sa plano namin. Lead us. Meron ba nagdi-desire, kapatid? Na mabuhusan ng banal na espiritu? Meron ba rito, kapatid, na gusto nyo na God will overwhelm you with His love sa mga oras na to? Kasi you feel alone. You feel rejected. You feel unwanted. So confused. Come. 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 Let's pray for each other. Hallelujah. Praise God.